Ngayon pong umagang ito, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. I will go straight to our key text for this morning, and it is in the book of Ephesians, or the letter of Paul to the Ephesians, Ephesians chapter 5, verses 15 and 16. If you are reading your Bibles po, I believe that this is a very familiar verse for all of us. Ephesians 5 verses 15 and 16. Ganito po ang nakasulat. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise. And then verse 16 po, making the most of every opportunity because the days are evil. Ulitin ko lang po ha. Tapos try to understand kung ano po sinasabi ng salita ng Panginoon sa dalawang talatang yan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mag-ingat daw tayo sa kung paano tayo mamuhay. Be careful on how you live. Mamuhay daw po tayo ng may karunungan. Not as unwise, but wise. So it means, sa pamumuhay po natin, lalo na bilang anak ng Diyos, kailangan po natin ng wisdom, ng karunungan. Because every day we decide. Di po ba? Nagdidesisyon tayo kung anong gagawin, kung anong sasabihin. Sa araw-araw, every day full of decision making. At sa pagdedesisyon kung sasabihin ko ba to, gagawin ko ba to, hindi ko ba gagawin to, etc. Sa pagdedesisyon natin at sa pagpapatuloy ng buhay natin araw-araw, kailangan talaga natin ng karunungan mula sa Diyos. Kasi po kung aasa lang tayo sa sarili nating karunungan, mapapahamak tayo. Kasi napakaraming suhestyon at saka mga bagay na sinasabi sa atin ng mga tao sa ating paligid na hindi naman wisdom from the Lord. Minsan po, sa Tagalog po kasi minsan yung wise sa Tagalog, nagkaroon tayo sa ating mga Pilipino, naging parang may wrong connotation siya. Pag sinabing wais ka na itang, bala mo, ito yung connection kitang mapagloko yung tao. Yung gagawin ng lahat para makaisa lang, maisahan yung iba. But tandaan po natin, wisdom is a blessing from the Lord. At galing po yan sa Diyos. There is what we call wisdom of man and wisdom of God. But sa pamumuhay po natin, kailangan yung wisdom na galing sa Panginoon para tayo po ay makapamuhay ng maayos. Marami pong tungkol dyan. Actually, pwede tayong umikot lang dyan eh. Number one, sabi po ng Bible, na unang-una, nag-umpisa yan sa salitang be very careful. Pagka po binasa natin yan, not just be careful, be very careful. Yung word na very, parang binibigyan pa ng diin yung careful. Yung careful, yung mag-ingat. Pag sinabi pong mag-ingat ka, dalawang bagay yun eh. Kung yan po ay galing sa taong ayaw ka, pagbabanta ang tawag doon. Mag-ingat ka. May ano ba yung hugat ng buwang tao kaya ka, tandaanan mo, miminga kaya. No? I think that's, iba po yun. Pagbabanta ang tawag doon. Pero kung ito'y galing sa isang tao na concern sa'yo at umiibig sa'yo, katulad po ng mga magulang ko, pag umaalis ako ng bahay ng bata ako, lagi nilang sinasabi, anak, mimingat ka. I think that's very, very good to hear from a person na talaga pong umiibig sa atin. And this particular verse and part of the Bible, galing yan sa Diyos eh. Sinasabi niya sa atin. So, hindi tayo tinatakot ng Panginoon dito, pinapahayag niya ang concern niya sa atin. Pero hindi rin natin pwedeng itanggi na kapag sinabi pong mag-ingat ka at sa Diyos nang galing yon, ibig sabihin, there is an impending danger. Kung hindi ka mag-iingat, baka may possibility na may kapahamakan sa paligid. Kaya po sinasabi ng Biblia na hindi lang basta mag-ingat, kundi very careful. Ano po ba sa Tagalog yung very? Hirap siya ang Tagalogin, no? But kung maingat ka na, pag-ingatan mo pa. Okay po? Pakaingatan yan. Thank you very much for the term. Pakaingatan natin kung paano tayo mamuhay. At pag sinabi pong kung paano tayo mamuhay, how we live, we can talk about our actions and our words. Our decisions. Paano tayo nabubuhay araw-araw? Pakaingatan daw natin. Na hindi tayo mamuhay ng parang mangmang,
kundi mamuhay bilang mga matatalinong tao. Sabi po ng Bible, why? Because there are many people today, they live their lives na unwisely. No po. Pero sabi ng Bible, kailangan may wisdom kayo. When you live your life, every day, kailangan we ask God's wisdom. And then, gusto ko pong mag-focus lang tayo. Dito tayo mag-focus sa bandang verse 16. Ang verse 16 po kasi dyan, nagsastart sa making the most. Making the most of every opportunity. Why? Because the days are evil. I think all of us will agree doon sa last part, no? The days are evil. Tumingin po kayo sa paligid. Hindi po ba ang kadiliman at saka kasamaan laganap? Kung yan po ay nasabi noong unang panahon, siguro po more than 2,000 years ago, nung sabihin po yan, that's in the time of Paul. Kung noon po sinasabi ng the days are evil, well, the Bible tells us na habang lumalapit ang pagdating ng Panginoon, talaga pong we are expecting na pasama ng pasama ang panahon. Lalo na po ngayon. At ang mahirap po ngayon, maraming mga tao, hindi na nila ma-recognize kung anong evil sa good. And sometimes it's broad daylight na po na alam mong evil, pero parang hindi na nila alam. Like for example, for example po, yung sinare ko sa inyo dati, yung assassination ni Charlie Kirk. There are some people na magbibala pa po because of the assassination. Try to think about it. Alam natin na mali ang pumatay. That's very, very clear in the Bible. Pero parang other people are clouded yung kanilang mind. Hindi ko lang alam bakit po, no? Di ba natin alam kung anong tama at mali? Nasa panahon na ba tayo na hindi na natin ma-distinguish man kung anong tama at hindi? Kailangan pa bang sabihin na mali ito at tama ito? Pero nasa panahon na po tayo ng ganyan, mga kapatid. Na ang mali, wina-whitewash, at parang nagiging tama sa panahon natin. Kaya napakahirap ng panahon natin. Kaya kung meron man pong kapanahunan na pwede nating gawin ang sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan maging marunong tayo sa pamumuhay natin, ngayon po yon kasi po the days are evil. Pero magagawa natin yan by making the most of every opportunity. Alam po ninyo, tinignan ko yan sa original na pagkasulat. By the way po, yan po ay in Greek language po, yung making the most of every opportunity. Ang ginamit pong term doon sa Greek original text na po ay exagorazomenoi. Yan po ang term. Ang ibig sabihin daw po is to redeem the time, to avail it. Ibig sabihin sa Tagalog, sulitin ito, gamitin ng maayos, huwag palampasin o huwag sayangin. Yun ang ibig sabihin. Kapag may oportunidad daw po na inopen ng Panginoon sa atin, huwag daw nating sayangin. Sa Tagalog po, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nating palampasin ang mga magagandang pagkakataon. Ano po ba yung mga opportunities na sinasabi dito? Ang pag-usapan po natin ngayon, by the way, mga kapatid. Yung marami po kasing opportunity ino-open ng Panginoon sa atin, especially to obey Him. Yung pong sumunod sa Diyos. May mga opportunities every day to follow the Lord, to follow His words and His wills. The question now is, are we making the most of those opportunities? Wala ba tayong pinapalampas? Kaya nga po, ang title ng message natin ngayong umaga, next, is Don't Wait Till It's Too Late. We will be talking about delayed obedience, mga kapatid. Huwag maghintay ng pagkahaba-haba kasi po baka late na kapag gusto mo nang gawin. Tama po, the patience and waiting is a virtue. Itinuturo rin po yan ng Biblia, yung patience. It's a godly character. Pero may mga bagay na hindi na dapat pinatatagal pa. At hindi kalooban ng Diyos na maghintay ng matagal. Lalo-lalo na po, if we will be talking about this morning, about obedience.
If the Lord tells you to do something, we must obey. And we must obey quickly. Don't wait till it's too late. Kasi baka po, kapag ka po nagdesisyon ka na okay na, baka po wala na yung opportunity. There are a lot of verses in the Bible na nagsasabi sa atin ng ganyan pong kalooban ng Panginoon sa atin. Kung susunod ka rin lang, sumunod ka na ngayon. Kasi kung gusto ng Panginoon, gawin mo yan bukas, bukas na lang niya sasabihin. Ako po, yun ang akin pong pagkaintindi. Nung buri na pong Lord, nagawin mo yun next year na niya mo. Pero yung sinabi ng ngeni kaya ka, I think that's, maybe you can search your heart and ask the Lord about it. Maybe it's time. Because if you waste the time, baka po hindi na bumalik. At ang panahon, di na natin na ibabalik, lumilipas talaga yan. It's constant. Yan po. Kaya po, ang title ng message natin ngayon, message of the Lord for us is, don't wait till it's too late. Specifically, we will be talking about obedience. We will be talking about delayed obedience. Mga kapatid, 2 weeks ago, if you are here, we have talked about the sin of omission. Tama po? Binagyan ko ng pamagat na Ghost Project. Yung mga dapat natin gawin pero di natin ginawa. Inuutos ng Panginoon pero inomit natin. Di tayo sumunod. Tawag doon kasalanan. Malinaw yon sa atin pong pinag-usapan 2 weeks ago. I think po nasa Facebook page pa natin yon. If you want to revisit it, you can. Kasi po may connection itong pag-usapan natin ngayon dun sa 2 weeks ago na pinag-usapan natin. Ang kasalanan po, hindi lang yung maling ginawa natin, kundi pati yung tama na hindi natin, yung tamang gawin at dapat gawin, na hindi naman natin ginawa, kasalanan din yon. Pinag-usapan natin 2 weeks ago po yon. Pero gusto ko pong idagdag ngayon pong umaga. Kasi po minsan, ginawa mo nga, pero kung ginawa mo naman ito ng late o huli mo itong ginawa, wala sa timing. Kasalanan pa rin yun. Ang tawag po natin doon, delayed obedience. At mga kapatid, next slide. I want to emphasize that delayed obedience is still disobedience. Sumunod ka nga, pero late kang sumunod. Delayed yung obedience mo, ang tawag pa rin doon, disobedience. It's like parang hindi ka rin sumunod. Ano po? Next slide. Pakatatandaan po natin mga kapatid that obedience is not just about doing the right thing. It's also about doing it at the right time. Basahin po muna ninyo and try to absorb. Kapag sinabi po nating pagsunod, lalo-lalo na sa Diyos, if you're talking about obedience to the Lord, obedience po is not just doing what is right. It is also about doing it at the right time. Importante rin ang timing. Nung bata po kami, kadalasan, palagi ko po, every one of us have at least the same experience. Sa mga magulang natin, di ba, pag inutusan mo po ang bata, lagi pong delayed ang obedience. Di ba? Have you experienced that? Yung pong anak mo, inutos mo ngayon, sabihan na po, sagli mo, panggagawan. Hindi siya susunod. Majority of children, dumating sa pagkakataon na bago sumunod, may mga muna, gagawin mo ng iba. Blessed kayo po nung yung anak nyo, kasabi yung ngeni, gawa na yung ngeni. Well, salamat sa Panginoon kung may ganun po kayong anak. But in reality, in fact po, hindi ko tinatanggal yung aking sarili dyan. In fact, even me, nung panahon ko, nung bata ako, pag may sinabi ang nanay ko, I remember a lot of time na hindi ko agad susundin. Kapatalastas na niniya ako, patamanalbi ako pong kain noon, wala naman po kasing YouTube and all, kasi po ngayon, i-post mo Tapos balikan mo pero kanita nung TV mo po, may pwedeng i-post. Lalo na nung payari na Tapos Friday pa, kasi pumanayan na ka na ng mga duwangaldo, Lunes. Tapos walang recap, kadalasan. Makibalita ka rin kaklase mo nung nang Melyari. So, medyo importante kaya kami ito pagka po nanonood kami, importante sa amin. Kaya sasabihin ko sa nanay ko, kapatalastas na nini, kaya ariyan kaya mo hindi susunod naman Pero guilty po Delayed ang obedience.
May mga ilang bagay na tama, okay naman. Nakapaghintay, nagawa mo. Pero mga kapatid, alam po ninyo sa totoong buhay, may mga ilang bagay na pag sinabi ng Panginoon ngayon, tapos dinelay mo, pag gagawin mo na, hindi na pwede. Like for example, sabi ng ma'am, manese ka, o magsaing ka. Magalas 12 na eh. Sabi mo, mamaya na lang, may ginagawa pa ako. Napasubo ka sa ginagawa mo, mag-aalas 2 na. Saka mo gagawin, kahit pagawin mo, masisermong ka. Kasi po, hindi na katulad nung... Yung panahon is very, very important. Kasi po, may mga ilang utos na kailangan gawin mo today. Gawin mo ngayon. At pag pinalampas mo, hindi na maibabalik yung panahon. Minsan, hindi mo na magagawa. Kaya nga po, doing it at the right time, we call it wisdom. Wisdom din po yun eh. Nagawin mo ngayon. So, obedience po kasi is not just doing the right thing. It's also about doing it at the right time and doing it in God's way. Yung pong tatlong yun eh. Pero syempre, of course po, we are focused on the right timing. Because delayed obedience is disobedience. No po? May mga ilang main points lang po ako. Hindi po tayo magtatagal ngayong umaga. But hopefully po I pray na makuha natin ang nais ng Panginoon na maintindihan natin ngayon pong umaga. Alam po ninyo, some things are worth waiting for, but not everything. Inutusan tayong maghintay sa mga ilang bagay, katulad po kapag may hinihiling tayo at nagpe-pray tayo. So it's good to wait for the Lord. Like for example, if we are talking about marriage, hindi naman pwedeng pabugso-bugso at pabigla-bigla. We really need to wait. Patiently waiting is God's godly character din. No po? Patience is a fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 tells us that. Magandang marunong maghintay. Waiting develops Christian character. Romans chapter 5, yan po ang sinasabi nun. Pero merong mga bagay po kasi ang hindi dapat patagalin at hindi pinahihintay. Lalong-lalo na if we are talking about obedience in the Lord. Kung halimbawa po, kung may kasalanan ka na dapat talikuran, huwag nang pabukas pa. Kasi baka walang bukas. Kailangan gawin yan ngayon. Kung may dapat kang patawarin, huwag nang may pabukas pa. Gawin ngayon. Kung may dapat kang gawin para kay Lord, maglingkod kay Lord, gawin na ngayon. Huwag nang ipabukas pa. Alam po ninyo, maraming mga tao, alam ng, kahit sa spiritual na kalagayan, alam nang dapat mag-pray, pero deep inside, sasabihin nila, mamaya na lang. Makakalimutan mo na yan. Kaya marami po mga Kristiyano, pero hindi nananalangin. Lilipas ang araw, hindi magpe-pray. We know that we need to do it, pero dahil sa kabisihan siguro, and maybe pwede po sabihin na hindi mo siguro priority. Pag hindi mo priority, sinasantabi mo eh. Dinidelay mo. Everything na wala sa priority list mo, pansinin po ninyo, dinidelay natin. Inihuhuli natin sa pila. Pero halimbawa po, alam mo naman, dapat ka na mag-pray, pero deep inside, many people, many Christians, even Christians, sasabihin sa sarili, mamaya na lang, mamayang gabi na lang, sama rin na lang. Mga ganun po. Alam mo dapat kang magpatawad, pero deep inside, sasabihin mo, hintayin ko muna siyang humingi ng tawad. O kaya sinasabi mo sa sarili mo, hindi pa ako ready eh. Kailan ka ba magiging ready, kapatid, para sumunod? Talaga bang may inaasahan tayong panahon at pagkakataon? O kaya, next year na lang. May next year ba talaga? Para sa atin. Of course, hindi natin hawak ang panahon. Kaya nga po, karunungan ito kung magagawa mo ngayon, gawin natin ngayon. Alam mong dapat kang maglingkod kay Lord, pero sasabihin mo, kapag settled na ako, puta nang mag-retire ko. Nano pa po nga yung oferta kang Lord, puta pong mag-retire ta na. May gisa na nga ning malinamnam mo, itangsikan mo pong kay, linipas na. Ano pong i-offer natin sa Panginoon? Yung pong tira na lang? That's the question. Kaya there are many people na gusto mang maglingkod, pero
may regrets sila sa kanilang buhay kasi po, retamburid ang gawang para kang Lord na nagawa because physically, they are already weak. Kaya po kung ngayon, tinawag ka ng Panginoon, kailangan make the most of every opportunity. Huwag nang hintayin pa. Huwag sasabihin na, busy muna ako, pagka settled na ako, pagka okay na yung aking financial status, dun na lang. Oo, talaga susunod naman ako, mag-church naman ako, pero hindi ngayon. Pero may pagkakataon din, mga kapatid, kailan pa? Dinidelay natin. Yung mga bagay na yan, hindi natin pwedeng i-delay. Kaya ang panawagan ko po sa atin, kung may dapat tayong gawin, wag na tayong pa-delay-delay pa. Hopefully po you are getting my point. No po? Why? Because delayed obedience is disobedience and we don't hold our tomorrow. Hindi natin hawak ang bukas. Ang Diyos ang may hawak ng buhay, ng bukas at buhay. Kung bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon and opportunity tomorrow, well, thank God. Pero kung eto na pala yun at wala na palang opportunity, kung ginawa mo ngayon, edi wala kang regrets. Kaya nga po, napakagandang pag-usapan ito because this is wisdom from God. Ako po sa mga estudyante ko, kapag ang estudyante ko, marami, ugali kasi natin Pilipino yung manyana eh. Alam po na yung manyana? Yung procrastination at its finest. Manyana, alam po na yung manyana? Mamaya na lang. O kaya bukas na lang, saka na lang. Sinasabi po nila, parang culture, kasama sa culture ng mga Filipino yun eh. Pero ako po, tinatanggi ko yun. Kasi kapag ka po, pinanganak ka ng magmuli, na-born again ka na, at sabi ng Bible, the old is gone, the new has come eh. So pati yung culture natin and all, pwedeng baguhin ng Panginoon. We don't follow a human culture anymore. We follow, well, may culture pa rin naman, don't get me wrong. But above all else, we follow God at kung ano sinasabi niya. Hopefully po, wala na tayong ganun yung manyana. Kasi mas mahirap po yung kung sa Diyos mo sinasabi yun, mamaya na, Lord. Kaya po tinignan tayo ng Panginoon ngayon, wala kaya tayong attitude na manyana. Attitude, spiritually speaking. Opo. Ayan. Ulitin ko po, some things are worth waiting for. That's true. But not everything. May mga bagay na hindi na pinatatagal pa. Delayed obedience is disobedience. Yan po ang pakatatandaan natin. Kasi po, tinitignan din ng Panginoon kung yung willingness po kasi natin to follow, nakikita natin sa urgency, sa bilis ng pagsunod natin. Ako po, habang pinag-aaralan ko ito, ini-imagine ko. Kasi wala da siguro purang pengarit, ang may pamanasa sabing utos, inaus may palagyo, pupulayin ng anak, palapit kaya. Namburi po ma. Ito ka rito. Kasanting puwitaan eh. Kasi po, you can see na willing sumunod. Nanganyamang yung pakiramdam ito. I think ang Lord makanta mo rin po. I'm just thinking, no. Nung kung may mga anak ang Panginoon na wala pa man sinasabi si Lord, katatawag lang. Tapos, nagtataas na tayo ng kamay and excited na tayo na ano po yung gusto ninyo? Para po bagang servants tayo, right? Ito nga, wala pa sinasabi ang Panginoon, pero nagtatanong na tayo, ano po bang ipaglilingkod ko, Panginoon? Kaysa doon sa sinabi na niya't lahat. Pero hindi mo ginagawa. Sinasabi mo mamaya na, obvious na obvious, ayaw mo talagang sumunod. Hindi ganun katibay yung iyong commitment to follow the Lord. No po. Kaya ito po. I remember po, i-passage in the book of Numbers. I encourage you po, one chapter yun, hindi ko na po babasahin ngayon. Pero assignment po ninyo yan sa bahay, homework. No po. Na to read Numbers chapter 14. Pero bibigyan ko po kayo ng context at konting kwento patungkol doon sa mababasa ninyo sa Numbers chapter 14. Sa Tagalog po, bilang. Nasa ano po yan? Nasa New Testament. Sa Old Testament, nasa unang part siya. It's written in the first
5 books in the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, pang-apat na libro. So if you are looking at it po, Old Testament. Thank you very much po for the correction. So that's in the Old Testament, Numbers chapter 14. Pero konting ano lang po, kwento tungkol sa mababasa ninyo doon. Sa panahon po kasing yan, the Israelites is traveling towards the Promised Land. Pero nasa isang lugar po sila, natapos na po yung pagre-report ng mga tiktik, yung mga spies. If you are reading your Bibles, nagpadala po kasi ang Panginoon through Moses ng 12 spies to check the Promised Land. Yung dalawa po, si Caleb at saka si Joshua, good news ang kanilang binigay. Sabi nila, nakita nila, malalaki yung prutas. It's a land flowing with milk and honey. Talagang blessed yung land. Excited sila na mag-report na ibibigay sa atin ng Panginoon yun. Napakaganda ng promise ng Panginoon sa atin. Pero yung 10 po, ang nakita nila, yung mga nakatira doon, higante, para lang tayong tipaklong. Aapakan lang nila tayo, hindi natin sila kaya. Those are the reports of yung mga 10, no po. So there are good and bad report. But ang puso ng mga Israelita, mas nalin sa bad report. Mas parang tumunog yung, hinayaan nilang makapasok sa puso nila, yung bad report. So, syempre sa takot, ayaw nilang mag-move forward. Nagalit ang Panginoon dito. Sabi ng Panginoon, hanggang kailan sila hindi susunod sa akin? Tapos dito po sa Numbers chapter 14, sinabi niya kay Moses, sabi niya, dahil sa ginagawa nilang yan, mamamatay na silang lahat. Gagawa na lang ako ng panibagong bayan sa iyo. Magmula sa iyo. Yan ang sinabi po ni Lord. Tapos po medyo si Moses, dahil po siya, tapat siya na lingkod, sinabi niya sa Panginoon na mahabag ang Diyos. Siyang humingi ng tawad para sa mga Israelita. Siya po ang nag-intercede for the people. Tapos sabi ng Panginoon, sige, may lambuya po si Lord because of your prayer. Ganito. I'm just summarizing it. And then po, pero sabi pa rin ng Panginoon, hindi talaga sila makakaabot. Tanging si Caleb at Joshua lang ang pwedeng umabot sa lupang pangako. Yan po. Tapos nang marinig ng mga Israelita ang balita tungkol sa pagkagalit ng Diyos noong panahon na yon because of their disobedience, ayaw kasi nilang mag-move forward at pumasok sa lupang pangako. Nang mabalitaan po nila yun, natakot sila. At nag-ready na sila at sinabi nila kay Moses, ready na kami, papasok tayo. Pero sabi ni Lord, huwag na kayong tumuloy. Hindi nasasama ang Panginoon sa inyo. Ibig sabihin po itong utos na, yung utos ng Panginoon, may time lang yun Na-delay Pero nang gusto nilang sumunod, sabi ni Moses, hindi nasasama ang Panginoon sa atin. Huwag na kayong tumuloy. Nagpumilit tumuloy. Pag binasa po ninyo yan, nagpumilit sila. Alam po ninyo ang nangyari? Natalo sila sa laban. May mga namatay po doon Natalo sila. Kasi po, unang-una, hindi nila kasama ang Panginoon doon. Pero doon sa kwentong yun, makikita natin na kung gaano kahalaga na pag may sinabi ang Panginoon at inutos ang Panginoon, may mga bagay talagang hindi pwedeng palampasin. Hindi po pwedeng palipasin at sasabihin sa na lang. Kasi po pagkahanda ka ng gawin, pagsasabihin ng Panginoon na, wag na. Tapos na yung panahon. Masakit po yun Hindi mo naman pwedeng ipilit kasi po pag pinilit mo, wala nang blessing ni Lord doon. Katulad ng mga Israelita. Kaya po, napakahalaga po noon. You can read Numbers chapter 14. That's just one of many passages in the Bible na talaga pong clearly showing na obeying God at the right time is wisdom. Yun ang pinaka-wise na pwedeng gawin ng tao. Sumunod sa Diyos sa tamang oras at sa tamang panahon na pinagagawa ng Panginoon yan. Naisip ko nga po, may mga ilan po ba sa inyo na sinabihan na kayo ng Panginoon na share the gospel tapos dinidelay mo siya? Ikuha na pong metenitan tao. Kapaminta. Na ka na na-convict ka na You need to share the good news to this person. Dahil po nakita mo, malakas siya. Saka na lang, Lord. Wala pa ako lakas ng loob, Lord. You delay. Hanggang sa pag okay na,
It's either na, buti po sana, mas maganda kung naging Christian na siya bago ka sumunod. May ginamit na iba ang Panginoon. Masaya pa rin yun kasi may naligtas. Pero mas masaya sana kung ikaw ang ginamit ng Panginoon doon. But at least, kahit sino man, may naligtas. Pero mahirap po doon yung nabalitaan mo na lang, wala na. Ano kaya ang ihaharap natin sa Panginoon kapag kaganoon? Kaya yung mga ganong pong klaseng example, very good example yun ng mga bagay na hindi dapat ipagpaliban pa. Pag sinabi sa iyo ni Lord na forgive, patawarin mo na siya. Baka po meron po sa atin mga kapatid, meron pa tayong hindi pinapatawad. Pag humingi siya ng tawad, doon ko lang siya patatawarin. Yan ang sinasabi mo, naghihintay ka. Mga kapatid, ang mga nagkasala sa atin, marami dyan, hindi naman hihingi ng tawad. Wala silang balak humingi ng tawad. Yung forgiveness kasi, hindi nakasalalay doon sa taong gumawa sa iyo ng mali. Kaswelo da naman po nung tatal ng depa, yung healing mo na. Huwag mong ibigay sa kanila ang susi ng paghilom ng puso mo. Nasaktan ka na nga eh. Tapos, gusto mo, magpatawad ka lang kapag ibig sabihin, nakasalalay sa kanila yung pagpapatawad. Kaya nga po yung forgiveness, ang root word ay give. Binibigay natin yun eh. At pag binigay, walang, no strings attached yan eh. Walang kung ganito, kung ganyan. Wala dapat ganun eh. Binibigay talaga siya. Even if hindi siya humingi ng tawad, na-realize man niya ang pagkakamali niya o hindi, ang pagpapatawad ay nasa sa atin. Binibigay natin yun ng kusa. Mahirap yan kung iisipin, pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, kaya po natin gawin yan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi po kapag sinabi ng Diyos, alam naman natin yan, magpatawad tayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kasi po, kung i-delay natin yan, paano kung wala ng panahon? It's either na una tayong umuwi, o umuwi siya ng una, o kaya kunin tayo ng Panginoon through rapture. Isipin po natin, hindi natin alam kasi. Kaya kailangan po gawin na natin. At saka obedience po na delayed may lead to opportunities na destroyed opportunities. Pwedeng makasira ng opportunities. Tandaan po natin, yung oras lumilipas. Hindi na natin pwedeng ibalik. I remember James chapter 4 verse 14, you do not know what tomorrow will bring. What is your life? Ang sabi po ng James chapter 4 verse 14. You are just a mist that appears for a little time and then vanishes. Parang the Bible is talking about our life here on earth. Para lang daw po tayong mist. Yung parang hamog lang na ngayon andito, maya-maya wala. Sino daw makakaalam kung anong mangyayari bukas? Sabi po ng James, wala. You do not know what tomorrow will bring. Kaya po, mga kapatid, ito po yung sinasabi dun sa unang verse na binasa natin, make the most of every opportunity. Samantalahin natin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag na nating ipagpabukas pa ang paggawa ng mabuti halimbawa. Huwag na nating pagpabukas pa. Huwag nang ipabukas pa ang pagsunod sa tawag ng Diyos. Huwag nang ipagpabukas pa lalong-lalo na ang pagtanggap sa Diyos sa ating puso bilang sariling tagapagligtas. Baka mayroon po ditong nakikinig na hindi pa tinatanggap ang Panginoon sa puso nila bilang sariling tagapagligtas na kanilang buhay. Hindi na pwedeng ipagpabukas yun. Baka naririnig po natin ito kasi nais ng Panginoong marinig mo ngayong araw. Because salvation is today, not tomorrow. May 3 punto po ako dito. May mga ilang bagay na hindi na talaga dapat pang pinatatagal at hindi pwedeng maghintay ng matagal kasi baka too late na. First one is, don't wait to get right with God. That's the first point. Kung maitatama natin ang ating relasyon sa Panginoon ngayon, huwag nang maghintay pa. Kung alam mong may mali sa relationship mo kay Lord ngayon,
Malayo ka sa Panginoon, kailangan itama na natin ngayon. Huwag bukas. Huwag mamaya. Ngayon. Don't wait to get right with God because pagka po nag-wait tayo at pinagpaliban pa natin, baka po late na. O kaya naman baka sobrang layo ka na sa Panginoon na mahihirapan na. Kaya po, wag nang maghintay. Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. Na po. Basahin po natin. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan pa. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Yan ang sabi ng Bible. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masasama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh. Sabi po ng Bible, mayroong word dyan na habang siya'y matatagpuan pa at habang siya'y malapit pa. Habang pupwede pa. Lumapit sa Panginoon, hanapin na ang Diyos habang pupwede pa. Talikuran ng ating mga masasamang gawain, magbago na ng pag-iisip ang mga taong liko, dapat nang manumbalik kay Yahweh ngayon, habang pupwede pa. Kasi po, pag nag-rapture na, kahit pa po anong gawin natin, wala na. Kapag ka po namatay na ang tao, tayo po naniniwala na ang tao po, kapag ka po once na namatay tayo, judgment kaagad yun. At kahit ano pang gawin natin, wala na. Tayo po'y hahatulan, depende sa sinandalan mo sa buhay mo dito sa mundo. Kung tayo po'y nagtiwala, naniwala, sumunod sa ating Panginoong Jesus, kaligtasan ang dulot noon. Pero kung tayo po ay liko at maraming mga tao, marirealize lang nila ang kanila pong mga kamalian kapag kahuli na. Mahirap po kasi yun eh. Nasa huli ang pagsisisi. Pero sa mga pagkakataong yun, wala na. Pero habang tayo buhay pa, lumapit na sa Panginoon. Kung feeling mo malayo ka, kailangan ng talagang gumawa ng paraan para manumbalik sa Panginoon habang po pwede pa, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Do not wait. Huwag maghintay. Itama ang ating buhay at relasyon sa Panginoon. Ano po? Marami pa pong talata na nagsasabi niyan. Proverbs 27 verse 1, I remember this verse. Do not boast about tomorrow, for you do not know what tomorrow brings. Parang katulad po nung sa Santiago yun. No? Kasi po maraming mga tao sa sinasabi nila, one day, isang araw, mag-a-attend din ako. Isang araw, maglilingkod din ako sa Panginoon. Sasama din ako isang araw. Pero hindi muna ngayon. Maraming mga taong narinig mo ganyan. Pero mga kapatid, ngayong umaga, sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag nating sabihin yan. Paano natin alam na may isang araw pa? Siyempre po, nasa grace ng Panginoon ang lahat ng ito. Imagine po a person na susunog na yung bahay. Sinasabi mo nang lumabas siya, tapos sasabihin ba ng nasa bahay na nasusunog sa loob ng bahay na sandali lang, mamaya na lang. Ang tawag ko po doon, katangahan. Sorry po for the term. In English, foolishness. But the Bible tells us there are many people na nabubuhay in foolishness. Alam mo nang pa-impyerno yan eh. Yung ginagawa mong yan, papunta sa impyerno yan eh. Ang kasalanan, dadalhin ka sa impyerno, alam na natin yun eh. Higit pa yun sa sunog na pwede mong danasin dito sa mundo. Pero sinasabi mo ng Panginoon na lumabas na kayo dyan. There is hope in the Lord. Ayaw pa lumabas. I think that's foolishness. Kapag kaganon, they don't feel the urgency of obeying. Sa feeling nila, marami pang oras, marami pang panahon. Yun ang kanila pong pakiramdam. Pero mga kapatid, kaya kailangan po talagang pagsumikapan natin na gawin ngayon ang lahat ng ipinagagawa ng Panginoon. Yung paglapit kay Kristo, lalong-lalo na, now is the day of salvation.
Kung hindi ka pa lubusang nagpapasakop sa Diyos, if there's someone here na hindi pa talaga lubusang nagpapasakop sa Diyos, huwag na nating ipagpaliban. Magdesisyon tayo ngayon. Kapag ka po sinasabi na ng Panginoon na magbago tayo ng maling gawi, huwag nang ipagpabukas pa. Hebrews chapter 3 verse 15, Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Yan ang sabi po ng Hebrews chapter 3 verse 15. Kung ngayong araw naririnig mo ang tinig ng Panginoon, huwag nang tigasin ang ating puso. Huwag na nating pang ibaliwala ito. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung sinasabi ni Lord na tigilan mo na ang mga kasalanan, ng bisyo, ngayon ang panahon, hindi bukas. Ngayon yung panahon na mag-decision po tayo. Maglingkod sa Diyos, hindi bukas. Ngayon natin paglingkuran ng Panginoon. I remember Ecclesiastes chapter 12, verse 1, sinasabi ng Bible, Remember your Creator in the days of your youth. So sa mga kabataan, huwag sabihin na, saka na lang. Sabi ng Bible, ngayong bata ka, alalahanin mo ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka na bata, hindi naman natin mababalik po ang panahon. At least we make the most of our time. And the most of every opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin. Pero, blessed tayo kung bata pa tayo ngayon and we are on our youth times na po. Sabi ng Bible, huwag mo na sabihin saka na. Ngayong bata ka. Ngayong kabataan mo, alalahanin mo na ang Panginoon. Huwag nang hintayin maubos ang lakas bago tayo maglingkod. Habang may lakas, gamitin para sa Diyos. That's number 1. Point number 2. Next. Don't wait to forgive and reconcile. Kanino ko pa po yan sinasabi? Ephesians 4 verse 26, Do not let the sun go down while you are still angry. O yan po, malinaw po yan. Kung ipaparaphrase ko yan, huwag nang ipagpabukas pa. O yan po, malinaw na yan talaga. Ayaw na ng Diyos na ipagpabukas natin yan. Kung masamang loob natin, galit tayo sa isang tao, huwag hahayaang, sabi po dyan, huwag hahayaan daw pong lumubog ang araw na hindi pa natin nasisettle ang mga bagay na yan. Mga kapatid, isang araw nga lang po ang sinabi ng Bible dyan hanggang paglubog ng araw. Maraming mga tao, taon na. Hindi pa nila nasisettle ang anger nila sa puso. Pero sabi ng Bible, isang araw nga, dapat hindi mo pinatatagal yan. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. And usually po, I remember, kapag po nag-marriage counseling ako, lagi ko sinasabi yan Huwag hahayaan na matulog kayong magkagalit. Lalong-lalo na kung mag-asawa. Biblical yun Huwag hahayaan na lubugan kayo ng araw, naggalit pa kayo sa bawat isa. Hindi lang po sa mag-asawa kasi applicable yan sa lahat ng taong sa paligid po natin. If you are angry, kailangan po huwag nang ipagpabukas yan. Huwag nang hahayaang lubugan tayo ng araw para po gawin yan. How many families, friendships, even marriages broken ngayon because someone waited too long to say, I'm sorry. Napakarami pong mga marriage, mga pamilya broken, nasira. Sa kahihintay nila na may mag-sorry. Kung wala, ikaw, wag na maghintay, ikaw na. Sometimes po kasi yung pride prevents us to do that. Pero yan, pinapaalala sa atin ng Panginoon po yan. I think about the prodigal son, the story about the prodigal son. Naalala po ninyo yun? I think hindi ko na kailangan pa pong elaborate yung kwento, pero gusto ko lang i-highlight yung, kita po ninyo ng kahit anong ginawa ng anak. Yung tatay naghihintay siya. Pero nung makita na po niya yung anak, hindi po naghintay ang tatay doon sa kinalalagyan niya at hinintay munang mag-sorry yung anak. Pag binasa po ninyo yun, ang tatay, tumakbo siya papalapit sa anak. Wala pang sorry-sorry yun, Ang ibig sabihin po, reflection yun, na matagal na niyang pinatawad ang kanyang anak. Hindi na kailangan pa ng anak na yung typical na
Pananayan niya, tahimik kayong tatang, tapos pananayan niya mag-sorry, ang pong lumuhod. Hindi na po inintay. If you will be reading that story, tumakbo ang tatay. Mas excited niya pa ini na magpatawad yan. Tapos sinakap ang kanyang anak. Sana po ganun din tayo. Magkaroon tayo ng excitement sa ating puso na i-release natin yung mga tao na kinagagalitan natin, we forgive them. Yung pong reconciliation, tumakbo siya. Yung tatay, tumakbo for reconciliation. Baka po may mga kapamilya kayo, hindi kayo reconciled, mga kapatid. Gawa tayo ng paraan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. I believe reconciliation is also something that the Lord can do in our families. Especially sa pamilya po natin. Mahirap po na datnan tayo ng Panginoon na hindi po walang reconciliation sa mga kapamilya natin, mga kapatid natin. Baka po sinasabi ng iba, hindi mo kasi alam, pastor, kung anong kalagayan namin. Tama po, hindi ko po alam. Pero walang sinabing ifs and buts ang Panginoon dito eh. Naiintindihan ng Panginoon ang ating saloobin. Pero, mga kapatid, nag-uumpisa yan sa pagnanais natin to be reconciled. If ang price nun is lulunukan mo yung pride mo, kung yun ang paraan para sundin ng Panginoon, bakit ba hindi? Magpakumbaba tayo, lumapit tayo. Sometimes po kasi ayaw nating ni mag-step at mag-try, madalas ayaw ng tao eh. But if we really want to obey, makikita ng Lord ang puso natin at ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa lahat ng ito. Alam po ninyo mga kapatid, masasabi natin sa bandang huli, worth it ang pagsunod sa Panginoon. Number 3 po, pangatlo, don't wait to do good. Yung paggawa ng mabuti, hindi po pinapagpabukas yan at pinagpapamamaya yan. Galatians chapter 6 verse 10, as we have opportunity, yan, lumabas po yung salitang opportunity. Di po ba sabi dun sa unang talatang binasa natin kanina na make the most of every opportunity. Sabi po dito sa Galatians chapter 6, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Pagka daw po nagkakaroon tayo ng opportunity to do good, huwag nang ipagpabukas pa. You take the opportunity. Make the most of every opportunity. If God places someone in your heart to help, ipinaalala na siya ng Panginoon. Parang mayroon ka ng pakiramdam na gusto mong tumulong. Mga kapatid, wag nang ipamamaya yan o ipabukas yan. Kailangan ng gumawa ngayon. If God places in your heart to help someone, to encourage someone, to bless someone, don't delay it. You don't know if tomorrow will still give you the same opportunity. Sometimes po kasi may mga salita na words left unsaid or kindness left undone. Kadalasan, dahil pinagpapabukas natin o pinagpapamamaya natin. At yan po ang nagiging greatest regrets ng mga tao. Yung mga salitang sanang sinabi mo at mga bagay na ginawa mo sana. Pero hindi mo na pwedeng gawin kasi lumipas ng panahon. Kaya nga po kung dapat may gawing mabuti para sa kapwa, gawin na ngayon. Sa mga anak, para sa mga magulang para sa mga anak. Alam naman po natin, yung story na yan, ulit-ulit na lang. Maririnig mo pag bandang huli, sana sinabi ko ini. Sana gawa ko ini. If you have the opportunity to help your parents, that's love, di po ba? Hindi na kailangan, palagay po ninyo, tama po, I agree, hindi obligasyon ng anak na tumulong sa magulang. Baligtad po yun eh. Kasi po obligasyon ng magulang na palakihin ng mga anak. Even the Bible tells us that. The obligation of the children is to obey at magpasakop sa kanilang mga magulang. Pero nakasulat naman na ibigin and to honor our parents. So hindi po obligasyon ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin pag-ibig.
At para magmakalunos sa papuwing matwa, I think. Tapos kang bandang dulo, ka rin kasasabi, saan nag-ewa ko, saan na binya ko, saan. Wala na. And we have a lot of opportunity to do it. Hindi lang po naman anak sa magulang yan eh. Magulang sa anak. Pwede rin naman nating i-apply yan. O kaya asawa sa kapwa mo asawa. Pwede po natin gawin niya habang may panahon pa. Ngayon po kung umuwi na sila sa Panginoon at hindi na natin maibabalik pa, learn from our mistakes. O kung halimbawa po, yung asawa natin, o yung magulang natin, wala na. May anak ka. You can apply it. At least you learn from your mistakes. Kaya po, ako po, iniisip ko po ngayon, we really need to make the most of every opportunity that the Lord has given us. Sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 27 and 28, do not withhold good when it is in your power to act. Huwag daw natin pipigilin ang ating sariling gumawa ng mabuti. Lalo pat kung may kakayahan naman tayo ngayon na gawin ito. Yan ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Kung kaya nating tumulong, kaya nating magbigay, kaya nating mag-encourage ngayon, gawin na natin ngayon. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayong pong umaga. Mga kapatid, huwag na nating i-delay pa. Kasi po, maaaring may reason kung bakit naririnig natin ang message ng Panginoon ngayon. Maybe the Lord wants you to do something. Wants me to do something. Let's just make it personal. Pero sinasabi lang ng Panginoon, may mga bagay na pending ngayon. Pending. The Lord is waiting for you to do it, to say. The Lord is waiting for you to say it. Pero sinasabi ng Panginoon, you do it now. Kaya, I pray po that the Lord will continue to speak to us. Hindi ko po masasabi yan because we have different stories. We have different lives. Pero if you will be open sa Panginoon ngayong umaga, I believe that the Holy Spirit will tell you specific things that you need to do today. Not tomorrow, today. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagpapaalala po ninyo sa amin na hindi talaga namin hawak ang panahon. Hindi na nga namin alam kung ano pong mangyayari bukas. Pero salamat po sa pagpapaalala ninyo sa amin na kung may oportunidad kang binuksan sa amin ngayon, oportunidad na maglingkod sa iyo, na lumapit sa iyo, na magpatawad, oportunidad na tumulong at gumawa ng mabuti. Salamat sa pagpapaalala mong hindi namin dapat sayangin ito. And we must make the most of every opportunity. Lalong-lalo na the days are evil. Yung pong panahon namin ngayon iba. Kaya talagang sa amin pong buhay, kailangan namin maging matalino sa paggamit nito. Our life here on earth is limited. We don't really know yung pong span ng time na yung pong inilatag sa amin. Pero salamat. Thank you, Lord, for reminding us that there are things na hindi na dapat ipagpaliban pa. Dalangan ko, Panginoon, mangusap ka ng malinaw sa bawat isa sa amin ngayon. Nakikita mo naman ang aming puso. Nakikita mo kami na nagnanais magpasakop sa iyo at sumunod sa iyo. Kaya panalangin ko, Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa. Sabihin po ninyo yung mga specific things that you want us to do today. And of course, we also humble ourselves and ask for forgiveness for all the delays, Lord, na ginawa namin. Because in the past, sigurado, lahat po kami, we are all guilty of disobeying you because of late obedience. And right now, we thank you for reminding us that late obedience is still disobedience. Salamat po, Panginoon, for giving us a fresh look of your words and sa will po ninyo. Sometimes kasi nakakalimutan namin na akala kasi namin, Panginoon, na marami pang panahon. Pero salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Sino ba kami
para malaman kung ano po ang hawak ng bukas. We don't know what tomorrow will bring. Kaya dalangin namin, pagkalooban mo kami ng karunungan upang sa gayon makapamuhay kami ng maayos. Give us wisdom. Thank you, Lord, for reminding us also that obedience is not just doing the right things, but doing it sa tamang panahon, in the right time, Lord. Timing is very important. Kaya salamat po, Panginoon, itinutuwid po ninyo kami. At wala po kaming ibang masabi, kundi nagpapasakop kami sa kung anong kalooban po ninyo. Give us, Lord, the ability na mai apply ito sa aming pong buhay. We thank you. Patuloy ka naming pupurihin, aalalahanin. At sa amin nga po, Panginoon, pagpapatuloy sa pag-alala namin sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo through our Holy Communion. Dalangin naming linisin mo ang aming puso at ang aming isipan ng aming gagawin na maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.